Ang bata sa bintana. Hi po, ako po si Irene, 24 po ang edad ko, taga Quezon City. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin, pero gusto ko lang ibahagi ang kwento kong to. Hanggang ngayon kasi, tuwing pumipikit ako, parang nakikita ko pa rin siya. Nangyari to noong 2018. Nakaboard ako sa isang lumang bahay, malapit sa university. Murang renta, kaya kahit medyo creepy ang itsura, kinuha ko na rin. Nasa ikatlong palapag ang kwarto ko, may maliit na bintana sa gilid, at tanaw mo mula doon, ang malaking puno ng mangga sa likod ng bahay. Sabi ng landlady, dati raw bahay ito ng isang mayamang pamilya, bago ginawang boarding house. Wala naman daw kakaiba, pero may mga umuupa raw dati, na bigla na lang umaalis. Hindi ko na inisip yon, kasi hindi naman ako madaling matakot. Unang linggo ko sa boarding house, okay naman. Tahimik ang lugar, medyo malakas lang ang hangin tuwing gabi. Pero isang madaling araw, bandang 3:00, nagising ako. Hindi ko alam kung bakit, parang may pakiramdam lang ako na may nakatingin sa akin. Maliwanag pa naman ang buwan, kaya medyo kita ang paligid kahit patay ang ilaw. Paglingon ko sa bintana, doon ko siya nakita, isang batang lalaki, mga 7 o 8 taon siguro, nakadungaw sa labas. Puting-puti ang mukha, na para bang basang papel. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi siya kumikibo, hindi rin kumukurap. Ang mas nakakakilabot, nasa ikatlong palapag ako. Walang daan para makaakyat doon, at kahit may puno ng mangga sa likod, malayo iyon sa bintana. Napatakip ako ng kumot at halos hindi huminga. Ilang minuto rin bago ako nakatulog ulit, dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, sinabi ko sa isa kong roommate na, meron akong nakitang bata sa bintana, baka binabangungot lang daw ako, at tumawa lang siya at sinabing baka napagod lang ako sa pag-aaral. Pero nung ikalawang gabi, naulit-ulit. Mas malinaw na ngayon. Nakatayo na siya sa labas, nakahawak sa bintana. Nakadikit ang mukha niya sa salamin, na parang gustong subukan akong silipin. Mabagal kong dinukot ang cellphone ko, para kunan siya ng video, pero biglang umihip ang malakas na hangin, at sabay siyang nawala. Kinabukasan, kinausap ko ang landlady. Sabi ko, may bata ho ba sa kabilang bahay? Na naglalaro sa puno, pero nagulat ako sa sagot niya. Ah, nakita mo na pala siya. Nang tanungin ko kung sino, ang sabi lang niya, wala kang dapat ikatakot. Madalas siya dyan sa ikatlong palapag. Mahilig lang siyang tumingin. Hindi ko na talaga kinaya. Simula noon, tinatakpan ko na ng kurtina ang bintana gabi-gabi. Pero kahit nakatikip na, minsan naririnig ko pa rin yung mahihinang pagkatok. 3 beses lang, na mahihinang katok. At minsan, may maririnig kang mahinang tawa ng bata. Yung parang tumatawa sa laruan. Pagkalipas ng 2 linggo, nagdesisyon akong lumipat ng boarding house. Pero bago ako umalis, tinanong ko ulit ang landlady, kung sino ba talaga yung batang iyon. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Anak siya ng dating may-ari ng bahay. Nahulog siya mula sa bintana ng ikatlong palapag, habang naglalaro mag-isa. Simula raw noon, maraming umuupa, na nagrereklamo ng parehong bagay, na may batang nakadungaw sa bintana, tuwing madaling araw. Ngayon, taon na ang lumipas, pero kapag napapadaan ako sa lugar na iyon, hindi ko maiwasang tumingin pataas. At minsan, nakikita ko pa rin. Ang bata sa bintana, nakatitig lang, naghihintay ng makakalaro.